Napakainit ng sikat ng araw sa balik-balik, sampalok. Pinawisan na si Aling Minerva habang hila-hila ang kanyang lumang ecobag. Ang ecobag na ito ay ang kanyang saksi sa hirap at ginhawa ng kanyang buhay. Sa loob nito, madalas naglalaman ng mga gulay na pulot sa palengke, tirang pagkain mula sa mga kapitbahay o kaya naman ay mga plastik ng bote na kanyang pinagkakakitaan. Ngunit ngayon walang laman ng ecobag. Kumakalamang sikmura niya. Alam niyang mas malala ang kalagayan ng kanyang mga apo. "Lola, gutom na po ako." Ang himutok ni Miguel, ang kanyang bunsong apo. "Sandali lang apo, may gagawin lang si Lola," sagot ni Aling Minerva, pilit na pinapakalma ang sarili. Napadaan si Aling Minerva sa isang bakuran na may manggahan. Punong-puno ng hinog na mangga ang puno. Tila kumakaway ang mga ito sa kanya. Nag-aalok ng katakam-takam na solusyon sa kanyang problema. Lumingalinga siya. Walang tao sa paligid. Bumilis ang tibok ng puso niya. "Kailangan ko to para sa mga apo ko," ang sabi niya sa kanyang sarili. Kinamot niya ang kanyang ulo, nag-aalangan siya. Hindi tama to, pero anong gagawin ko? Sa isang iglap, napawi ang kanyang pag-alinlangan. Umakyat siya sa puno, kahit hirap na hirap dahil sa kanyang edad. Pinulot niya ang mga mangga at isinilid sa ecobag. "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Isang malakas na sigaw ang pumutol sa kanyang ginagawa. Natigilan siya at napatingin sa ibaba. Isang pulis, nakasuot ng uniforme at may hawak na batuta, ang nakatayo sa kanyang harapan. Si Robert. "Ma'am, bumaba ka dyan. Pagnanakaw ka, di ba?" Tanong ni Robert. Seryoso ang muka. Nanginginig na bumaba si Aling Minerva mula sa puno. Hindi siya makatingin sa mata ng pulis. Hiyang-hiya siya sa kanyang ginawa. "Sir, patawad po. Gutom lang po ang mga apo ko," paliwanag ni Aling Minerva, halos pabulong. "Gutom? Hindi rason yan para magnakaw. Alam mo bang may batas tayo?" Sagot ni Robert, hindi nagpapatinag. "Alam ko naman po yun sir, pero wala na po akong ibang maisip na paraan." Pagmamakaawa ni Aling Minerva. Hindi nakinig si Robert. Kinuha niya ang ecobag na puno ng mangga at pinusasan si Aling Minerva. Dinala siya sa presinto. "Iproseso na yan. Pagnanakaw ang kaso," utos ni Robert sa kanyang mga kasamahan. Habang nakakulong, hindi mapigilan ni Aling Minerva ang umiyak. Hindi niya inaalala ang kanyang sarili, kundi ang kanyang mga apo. Sino ang magpapakain sa kanila? Sino ang mag-aalaga sa kanila? Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Aling Minerva. Maraming nagulat, maraming naawa. "Naku, si Aling Minerva? Magnanakaw? Hindi ako makapaniwala," sabi ng isang kapitbahay. "Alam mo naman siguro kung bakit niya ginawa yun, para sa mga apo niya," sagot naman ng isa pa. Nakarating din ang balita sa mga apo ni Aling Minerva. Labis silang nag-aalala. "Lola," sambit ni Miguel umiiyak. "Kailangan natin siyang tulungan," sabi ni Elena, ang panganay na apo. Nagkaisa ang mga kapitbahay at kaibigan ni Aling Minerva. Nagtipon sila at nagplano kung paano siya matutulungan. "Kailangan natin ng abogado," sabi ng isa. "Mag-ambagan tayo para may pangpiyansa," sabi naman ng isa pa. "Kailangan din nating ipaalam sa publiko ang totoong nangyari," dagdag pa ng isa. Samantalang sa loob ng presinto, pinuntahan ni Robert si Aling Minerva. "Ma'am, may mga bisita po kayo," sabi ni Robert. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon. Nagulat si Aling Minerva nang makita ang kanyang mga apo, mga kapitbahay, at ilang hindi niya kilalang tao. "Lola, nandito po kami para tulungan ka," sabi ni Elena habang yakap-yakap ang kanyang lola. "Hindi ka nag-iisa, Aling Minerva," sabi ng isang kapitbahay. "Ipaglalaban namin ang iyong karapatan," sabi naman ng abogado. Napuno ng pag-asa ang puso ni Aling Minerva. Hindi siya nag-iisa. May mga taong handang tumulong sa kanya. Nagsimula ang pagdinig sa kaso ni Aling Minerva. Dumagsa ang mga tao sa korte para suportahan siya. Naging usap-usapan sa buong bayan ang kanyang kwento. Hindi siya kriminal. Isa siyang lola na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga apo, sabi ng isang taga-suporta. Dapat siyang tularan. Ang kanyang pagmamahal sa pamilya ay walang kapantay, sabi naman ng isa pa. Sa pagdinig,
Ipinaliwanag ni Aling Minerva ang kanyang sitwasyon. Ikwinento niya ang hirap ng kanilang buhay, ang gutom ng naranasan ng kanyang mga apo, at ang kanyang pagdesisyong magnakaw dahil wala na siyang ibang maisip na paraan. Patawad po, hindi ko po talaga intensyon na lumabag sa batas. Ang gusto ko lang po ay mapakain ang aking mga apo, sabi ni Aling Minerva umiiyak. Nakinig ang hukom sa kanyang kwento. Nakinig din siya sa mga testimonya ng mga kapitbahay at kaibigan ni Aling Minerva. Si Aling Minerva ay isang mabuting tao. Matulungin siya sa kapwa at isang mapagmahal sa kanyang pamilya, sabi ng isang kapitbahay. Hindi siya dapat parusahan, dapat siyang tulungan, sabi naman ng isa pa. Matapos ang ilang araw, nagdesisyon ng hukom. Pinawalang sala si Aling Minerva. Nauunawaan ko ang iyong sitwasyon, Aling Minerva. Nakikita ko ang iyong pagmamahal sa iyong mga apo. Ngunit hindi pa rin tama ang magnakaw. Sa halip na parusahan ka, bibigyan kita ng pagkakataon na magbagong buhay. Bibigyan kita ng trabaho at tutulungan kita na mapag-aral ang iyong mga apo, sabi ng hukom. Labis na nagpasalamat si Aling Minerva sa hukom. Hindi niya inaasahan ng ganitong biyaya. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin, sabi ni Aling Minerva, lumuluhang muli. Paglabas ng korte, sinalubong si Aling Minerva ng masigabong palakpakan. Dinumog siya ng mga tao, binati at kinamayan. Aling Minerva, ikaw ay isang bayani, sabi ng isa. Ikaw ay isang inspirasyon, sabi naman ng isa pa. Mahal ka namin, sigaw ng lahat. Naging simbolo si Aling Minerva ng pagmamahal sa pamilya, ng pagiging matatag sa harapan ng pagsubok, at ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Nang gabing iyon, naghanda ng masarap na hapunan si Aling Minerva para sa kanyang mga apo. May adobo, sinigang, at mga prutas. Kumain silang lahat ng sabay-sabay, nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Lola, ang sarap po ng luto nyo, sabi ni Miguel. Salamat apo, masaya ako at nakikita ko kayong masaya, sagot ni Aling Minerva. Habang pinagmamasdan ng kanyang mga apo, napagtanto ni Aling Minerva na ang tunay na kayamanan ay hindi material na bagay, kundi ang pagmamahal at suporta ng pamilya at mga kaibigan. Isang araw ang lumipas, nakatanggap ng tawag si Robert mula sa kanyang hepe. Robert, gusto kitang makausap sa opisina ko, sabi ng hepe. Kinakabahan na pumunta si Robert sa opisina ng hepe. Alam niyang may kinalaman ito sa kaso ni Aling Minerva. Umupo ka, sabi ng hepe. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Opo sir, tungkol po sa kaso ni Aling Minerva, sagot ni Robert. Tama. Maraming nagagalit sa'yo dahil ginawa mo ito. Sabi nila, sobra kang naging mahigpit sa kanya. Pero hindi kita masisisi. Ginagawa mo lang ang trabaho mo, sabi ng hepe. Opo sir, sinusunod ko lang po ang batas, paliwanag ni Robert. Alam ko, pero may mga pagkakataon na kailangan nating gamitin ang ating puso. Kailangan nating magpakita ng awa at pag-unawa, sabi ng hepe. Naintindihan ko po sir, sagot ni Robert. Gusto kong humingi ka ng tawad kay Aling Minerva. Gusto kong tulungan mo siya na makabangon muli, utos ng hepe. Opo sir, gagawin ko po, sagot ni Robert. Pinuntahan ni Robert si Aling Minerva sa kanyang bahay. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ito. Aling Minerva, gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo. Naging mahigpit po ako sa inyo, pero ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sabi ni Robert. Tumingin si Aling Minerva sa kanya. Nakita niya sa mga mata nito ang sinseridad. Naiintindihan ko, Robert. Alam kong ginagawa mo lang ang trabaho mo. Ang importante ay natuto tayong dalawa sa nangyari, sabi ni Aling Minerva. Gusto ko rin po kayong tulungan. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang po sa akin, sabi ni Robert. Maraming salamat, Robert. Pero ang pinakamahalagang tulong na maibibigay mo sa akin ay ang pagiging mabuting pulis. Protektahan mo ang mga mahihirap at maglingkod ka sa bayan, sabi ni Aling Minerva. Napangiti si Robert. Nalaman niya na hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan niyang maging mahigpit. May mga pagkakataon na kailangan din niyang magpakita ng awa at pag-unawa. Mula noon,
Naging magkaibigan si Aling Minerva at Robert. Tinulungan ni Robert si Aling Minerva sa kanyang trabaho at pinag-aral ang kanyang mga apo. Naging inspirasyon sila sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, naging maayos ang buhay ni Aling Minerva. Nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga apo at nagkaroon ng magandang trabaho. Hindi na sila nagugutom at hindi na sila kinakailangan pang magnakaw. Isang araw nakita si Aling Minerva at si Robert sa parke. "Robert, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Dahil sa iyo, nagbago ang buhay namin," sabi ni Aling Minerva. "Wala po yun, Aling Minerva. Malaki rin po ang naitulong nyo sa akin. Dahil sa inyo, mas naging mabuting pulis po ako," sagot ni Robert. Nagkatawanan silang dalawa. Alam nila na ang kanilang pagkakaiba ay nagdulot ng magandang pagbabago sa kanilang buhay at sa buhay ng ibang tao. Ang kwento ni Aling Minerva ay patuloy na ikwento sa balik-balik sampalok. Kwento ng pagmamahal, pag-asa, at pagbabago. Kwento na nagpapakita na kahit sa gitna ng kahirapan, mayroon pa rin kabutihan sa puso ng bawat isa. "Lola, ikwento niyo po ulit ang kwento niyo," pakiusap ni Miguel, ang apo ni Aling Minerva. "Sige apo, uulitin ko ang kwento natin. Kwento ng isang lola na nagnakaw ng mangga para sa kanyang mga apo," sagot ni Aling Minerva habang yakap-yakap ang kanyang mga apo. Nagsimula siyang magkwento, puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang kwento ni Aling Minerva, ang lola na nagnakaw ng mangga, ay mananatiling buhay sa puso ng bawat isa. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang to? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.